Please, hindi mo na. Doon mo na sa dulo. Doon kayo sa side ni Zion. O, punta ko dyan. Saan po? Sisi Tito Benji? Tito Benji! Ay, nay! Luto nyo na lang kami. Mag-hi kayo. Video. Liza, human grow. Human grow tayo. Mandron ka ngayon. Nakakabata. Nagbe-blend siya eh. Talaga naman. Maganda magpalaro. Oh. Hey! 1, 2, 3, hey! Sisa. Mama Titikas. Peace bomb. Okay. Video. Oh, video tayo, video. What?
Song reunion na ginagawa namin since last year. Pero naisipan namin na hindi naman natin talaga alam yung buhay, di ba? And then pati ako mismo, nagbago din yung pananaw ko sa buhay ever since nag-COVID. Usually pag umuwi ako dito sa sa atin, nasa bahay lang ako. Na itong si Marisa saka sila Mylene, I grew up with them, si Boyet. Minsan hindi rin ako lumalabas, hindi ako nagpagkita sa kanila. Pero during COVID, meron ako mga kaklase sa New York, saka sa Florida na namatay dahil sa COVID. And then doon ko na-realize na iba pala yung buhay na pag hindi mo alam kung mangyayari. Kaya this is the time na kung kaya mo i-meet na yung lahat ng mga cousins mo, if you can travel, gawin mo na talaga. And this is what we're doing today. So, kaya naisip ko talaga din na pati kay nanay, hindi rin natin alam kung gano'n siya katagal. Kung nandito pa siya next year or the year after. So naisip ko na lahat ng mga cousins na kaya kong i-gather ay pinapunta ko na dito. Pati naman si Inay Rolly nandito pa rin. Katulad yung, ang dami niya na hindi ko na nakikita. Katulad si Ate Tonet, tingin ko hindi ko niyang kilala, pero kilala ko siya. Pero matagal din kami niyang hindi nakita. Si Matot is talagang kabatch ko naman talaga yan. Pero sino pa ba yung matagal? Si Kuya Tan. Kasi nung high school kami, 1983 to 1987, nasa Barreras apartment kami. Si Mylene, si Boyet, si Ate Lisa, si Ate Edith, si Ate Neddy. Kami yung magkakasama nun. Na, di ba, mga libangan lang natin nun. Nalulungkot yung gitara. Si Ate Lisa marunong mag-gitara yan, si Kuya Tan. Ako rin mismo nakaself-study ko ng gitara dahil sa kanila. Ang libangan lang namin nun, paggabi, magkakantahan doon. Kaya naisip ko na, this is the time na at least after so many years, ano yan, 1983, which is ano na ngayon, after 40 years. So finally, is nag-reunite na naman yung mga bat ng mga kami yung magkakasama doon. And I think, katulad si Ate Edith, I think last time ko nakita yan is 1988 pa siguro. And then si Kuya Tan, hindi na niya natatandaan, nakita pa kami nung college ako kasi nga nung time na yun, umulan dun sa, bumagyo dito sa, sa Mindoro. Palipad ako ng Manila. Yung bridge sa Pinamanaan, hindi makakross yung owner namin, yung jeep. Ang nakakross lang yung motor. So kaya ako nakaluwas dahil kay Kuya Tan. Sabi ko, kailangan i-meet ko na itong mga pinsan natin na to. And then finally, it happened. And who would have thought na, di ba si Kuya Jong, si Kuya Sam, hindi niya nakikita sa mga party yan. And finally, nahila natin dito. And then, hopefully, baka mapasayaw natin mamaya yan. Baka may dance mamaya. Di ba? So, ito talaga is a rare occasion na we should remember. With that, ibigyan na natin itong mic kay Marisa dahil si Marisa may mga message na naman niya na magaganda. Ayun. So, yan. Nakakatuwa po na makita po kayong lahat. Ayun nga, sabi nga ni Del, hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo or sa makalawa, no? Kaya, i-cherish po natin yung araw na ito. Ayan. Kasi next year, hindi ko alam kung may pa-reunion pa si Del, pero umasa kay Del. Kaya thankful po kami dahil si Del po talaga and the family ay nag-organize nitong reunion ng Binosa. Ayun. Tapos naisip nga niya na-invite yung mga malalapit sa kanyang mga puso, mga kapitbahay sa Magsaysay, mga malalapit na mga pinsan, no po, yan. Although hindi natin ma-invite lahat kasi mahirap naman, no? Masyado na tayong madami, katulad ng pagsasagod, di ba po? So, sagod kasi napakarami natin.
sana nga mabalik yung yung ginagawa natin dati, no, ang mga sagon kasi twice ako nakarating ng Kabanatuan dahil sa reunion ng sagon. Ayan. So, next part na tayo. Ayoko nang umiyak. Tapos na ako mag-message eh. Okay, meron bang gusto magsalita sa mga corpus? Kasi baka nagtataka kayo. Ito, i-share ko lang. Napasa ko lang to sa send sa akin. Actually, forwarded sa text message to. Robin Williams took his own life because he was diagnosed with Lewy body dementia. Bruce Willis learned that his illness is frontotemporal dementia and Lewy body dementia. One of the hardest things to process is the slow change in the one you love. Becoming a completely different person. Everything changes, just so you know. It's called the long goodbye. Rapidly shrinking brain is how a doctor described it. As the patient brain slowly dies, they change physically and eventually forget who their loved ones are and become less themselves. Patient can eventually become bedridden. It's almost like her now. Unable to move and unable to eat or drink or talk to their loved ones. There will be people who will scroll by these messages because dementia, Alzheimer's, or Parkinson's has not touched them. They may not know what it's like to have a loved one who has fought or is fighting a battle. In an effort to raise awareness of this cruel disease, I would like to see it. No, stop. So just so you know, eventually, actually, ang main caregiver niya ni nanay ay si ate. And then, yung misconception na hindi siya pwedeng dalawin, pwede naman talagang dalawin. Any day. Just, pag dadalawin nyo, just knock on the door and then aatras 6 feet and then ilalabas siya dun sa door and then makikipag-usap na siya. Okay? So, and you don't have to bring anything, pero if you feel like gusto nyo magbigay, any fruits, especially papaya, any fruits rich in fibers, papaya, or watermelon, or cantaloupe, but you don't have to bring anything. Pero kung gusto nyo lang, fruits. Meron bang gustong magsalita? Or kasi we have another program, dance contest. Pero kung sino may gustong magsalita? Actually, na-meet ko yung niya, yung anak niya na sa Canada, si Carlo, for the first time. Kasi nga sabi ko nga, this is the time na lahat ng kaya kong i-meet na cousin, isi-meet ko na. Nagkataon na sa Canada ka. Dahil dyan, magsasalita. Dahil dyan. Siyempre, minsan lang to, iba sabihin ko. Nais ko lang na naalala kong bigla. Nung sila ni Kuya Luis ay magsama, no? Ang una nilang pinuntahan ay doon sa bubog. Doon sila nagtago, dalawa. Yes. Ngayon, meron kaming pinsan doon, si Tata Pabling na billionaire ba? Doon sila, siguro mga 3 days sila, and then nagpatawag siya sa amin, no? Kila Inang Abe, Inang Maning, na nandoon silang dalawa. So, kinuha sila, and then namanhiga na sila doon sa pamilya ni Ate. Yes. Hindi mo alam. Ngayon lang namin nalaman yung mga ganyang information. Tinatanong ako ni ate mo, si Doktora. Kasi may picture siya na hawak na nung ikasal sila. Sabi niya, Inay, kilala mo ba itong mga ito? Itong mga ito. Iniisa-isa ko. Sabi ko, hindi ko yata kilala lahat yan. Pero ito, kilala ko ito. Sapagkat, yan nga, inisa-isa ko kay Maribel. Ngayon sabi ko, nung makasal na sila, yun naman yung
time na malapit na magbukas yung Magsaysay, doon sila nag-ngadit na nila, silang mag-asawa. Yun ang ano ko, yun ang naalala ko sa buhay nilang mag-asawa. And then, ewan ko po nakaturo pa rin si ate doon sa Magsaysay. O nakapagturo with Ate Miding, no? Kasi, si Tata Turing, yes. Teacher daw nila ng grade 1. Kasi sila, graduate sila ng Philippine Normal College, sila dalawa. O, yan. Kaya, yun, hanggang sa alam nyo naman ang buhay natin, no? Pagkaroon tayo ng mga asawa, nagkakalayo-layo tayo. And then, yun ang time na hindi ko na masyadong na buhay natin sa Lord. Pero natutuwa ako na siya ay marami rin na kasama doon sa Magsaysay. Sila, yung group ng church yun, doon si Ate Salud na kasama doon. Yan lang ang aking alam. Thank you. Happy birthday! Palapakan natin si Ate Salud. Meron ba sa pamilya ni Tata Ladeng na gusto magsalita? Kung gusto lang. Happy birthday, Happy birthday. Ayaw ni Batot magsalita. Happy birthday, gusto mo? Ikaw na matot. Sige. Kahit ano lang, impromptu. Pinakabata itong si Matot. Hello. Yan, magandang hapon po. Nakakatawa. At nandito na tayo sama-sama. Kahapon, chinat ako ni Del. Sabi niya, pinsan batch yan. Attend ka bukas, 89th birthday ni nanay. Imagine, 89 ni inay, ako 55. Naging teacher ko siya, grade 1. O, diba? O, diba? O, kita mo, ngayon, 55 na, may mga apo na. Nakikita ko pa yung teacher ko ng grade 1. No, di ba? Nakakatawa. Totoo yung sinasabi nyo kanina na kahirap mag-reunion ng buo. Masyadong hiwa-hiwalay na kung saan-saan ang lugar. So tama rin na may sasabi ni Del na yung kaya mong i-reach out, kung sino yung masabihan, okay lang yun na makarating. At dapat naman yung iba naman din, i-invite ka na rin lang, umattend ka na. Wala ka nang dadalhin, wala ka nang gagastusin, umattend ka na lang, di ba? Salamat din. Salamat sa buong pamilya. Bihira, kami ni Vice lagi nagkikita sa munisipyo. Pero kami ni Doktora, huwag naman sana kami na magkita sa district. Di ba? Ayaw kita makita. Nakita ko siya, si Doktora, nung na-dengue yung pangalan, yung buso ko. Huwag, ayoko. Di ba kami na lagi ni Vice magkikita sa munisipyo, pero ikaw ayaw kita makita sa district, Doktora, ayoko. Pero hindi naman natin niya hawak ang buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, kaya thank you. Nandito tayo lagi, sama-sama tayo, masaya. Di ba po? Happy birthday, Nay. Meron bang gustong magsalita sa pamilya ni Tata, ni Inay Nene, Tata Dulo? Kung gusto lang. Sa bahay nila, talagang doon kami naglalaro lahat. May time na nakagat ng aso yan. Yung, tapos nakaribon dito, hindi niya pa rin sa laro na ang laki-laki ng kagat ng aso dyan. Kaya Tinedi. That was, I'm grateful. Grade 4. Yung, kasi sa sobra kong kabaitan, at saka masyado akong tahimik, ayun. Yun na ang nangyari sa akin. Kaya yung binti ko talagang tira-tirahan. Si Dr. Barrera pa nun, 7 stitches, yung aking walang pamanhid. Ayan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa family namin ay wala ang aming matanda. So, at least nakarating kami ni ate. At dahil nga sa invitation ni Del at tayo nagkasama-sama, so nag-cancel pa nga ako kay Del eh. Sabi niya, ay nako, hindi pinsan, sabi niya.
kailangan magkita-kita tayo. No? Kaya lubos kami nagpapasalamat dahil ang dami na, hindi na natin kilala. Diba? Ang dami na, kumbaga, pag sa daan lang na magkikita-kita tayo ay hindi na kilala. No? Unless yung mga ka-aids natin, at saka yung mga eldest na natin. Kami ni Insan Benji, di syempre lagi kami martisan din kami dalawa. So, maritisan, kaya ako'y lubos na nagpapasalamat in behalf ng aming sa Bautista family dahil yung aming nanay ay naglamierda. Tinalo kami, kaya kami nang naiwan dito. Kami ang nandito. Yan. Kaya yun lang. Thank you, Del. Thank you sa family. At Inay, happy birthday. Dati nun, pag tinatanong ko si Inay, kilala mo ako pag pumupunta doon? Oo, sabi niya. Anak ni Neni at ni Dulo. Yun, diba? Ngayon, hindi niya na ako masagot. Kaya thank you sa inyong lahat. Sabi ko nga kay Inay Nene, di ba nasa Canada ngayon kasama ni Joy? Sabi ko, magpabili ka na ng lahat ng gusto mong bag kay Joy. Sa pamilya ni... Sino pa ba? Tatay ko ay Abilino Pinosa Reyes. Pansambo sila ng Tata Perez. So, and dahil second cousin na kami ng Lapiate, si Marisa. Masyado kasing tipid sa kwento ang aking tatay at ang talambuhay niya actually nagkukwento si Tata Felix. Yun yung aming at si Kede ever since kasi nung kami from Magsaysay at nag-aral sa Divine talagang nilulook up namin talaga ang pamilya Dinosa ng Antisalud. Alam nyo, ako may share lang din, no? Ako'y gumraduate ng elementary sa Magsaysay. Pero medyo kasi ako noon, di katulad ng yan din na consistent first order yan mula grade 1 hanggang grade 6. At nung gumraduate yan performing organista doon sa stage. So, ang mother ko naiyak kasi sabi niya, tingnan mo mga pinsan mo, puro karangalan ang binibigay sa mga nanay. Ikaw naman, puro pagduruso binibigay mo sa akin. Sabi niya sa akin. Alam niyo, nung ako'y gumraduate, parang tignan natin gumraduate kung hindi ata ang background ni Ma'am Mendoza. Kasi napaiyak ko siya Ngunit salamat dahil ako'y nakapanik din ng stage. And alam niyo, remembering a gift, the only gift that I received is coming from Antisalud. Tanda-tanda ko yung handkerchief at saka wallet. First time ko magkaroon ng kartong mineda ang tawag doon. Sinutok. Kartong mineda. So, sinabi ng nanay ko, alam mo, nak, sabi niya, boy, kung siguro ikaw ay naging may-size na estudyante, mas marami na nagregalo sa iyo. Salamat, kahit ako yung pasaway na estudyante na ninatanggap ako sa distant relative ko talagang totoo si Antisalud. And naging part yun ng memory ko. So I received a gift. At si Antisalud naman ay ever since ako nag-aral sa Manila, bumalik ako na from dati kasi tayo na taga-Methodista tayo, di ba? So nagkaroon ng splitting ng Methodista, nagkaroon ng St. Paul. Si Antisalud sumama sa amin yan sa St. Paul. At matagal na church attendees natin at talagang natulog kami ng 3 taon na magkasama sa kwarto. Kaya ganun kami ka-close sa Mareras Compound. So si Kiandel ay talagang kasama namin si Eman Bayawa. So 3 kami sa room. At under kami ni Ninay Presi. Ang lady namin ay si Ninang Presi ko. Nasa abroad na rin. Si Abante. So if you remember. At doon, yun yung memory ko. Alam nyo, totoo yung sinasabi ni Kiadel.
We never know. Lahat tayo will all face nakakalungkot si Mano ni Maria that recently passed away. Naalala ko pa kay Kedel. Nung naglalaro kami at nagkukwentuhan kami, mahilig kasi si Kedel ng mga horror movies. Yung mga suspense, nag-aaral kami, Betamax pa kami noon, nila Kedel, pupunta kami sa kanila. So, meron siyang vision yung kay Nostradamus. I really remember. Nostradamus. Kilala mo yan. Siya yung mga prediction niya. Kinumpute namin, ito daw ang prediction ni Nostradamus. Kinumpute namin yung edad namin. 45 years old lang na mulon. Magugunaw ng mundo. Yet, no? Tayo ay 52, 51. Sabi niya ng 2020 ba yun? Yung ata yung ating compute namin noon. Purihin ka, sambahin ka habang kami nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi na Amen. Sa Kanya, ako yung anak niya na panganay na naging mahiyain at hindi masyadong nakaka-attend sa mga reunions na ganito. Pero nung nawala si Mama, parang ayun po. Kailangan ko pong lumabas, kailangan kong mag-reach out sa family kasi sa inyo ka nararamdaman yung comfort po kasi sobrang mabigat. Pero alam po natin na wala si Mama, pero nandito lang po, alam ko mararamdaman natin yung presence niya. Alam ko na masaya siya, na nakikita niya po tayong lahat. Ayun po. Salamat po Kuya Del, Tita Dra, Kuya Benji for having us all here po para maka-attend po sa birthday ni Ate Salud and then makabanding po ang buong family po. Ang natatandaan ko po kay Ate Salud, nung maliit po ako, kasi magkalapit lang po ang bahay ng Tatay Turing at kila Auntie Salud. So, kami po ay may extension, may passageway sa likod ng bahay. Maliit pa po ako noon, grade 1, grade school po. Kasama ng kapatid ko at isang pinsan na si Rubilin. Kami yung tatlong matatandang apo ni Tatay Turing at Nanay Miding na pagising pa lang po ng umaga, nasa kapitbahay na po. Doon na po kami kumakain. Nakikikain. Auntie Angod, sabi ng kapatid ko. Auntie Angod, tataungi. Ayun. Kasi bulol po. Opo. Si Rubilin ayun po, kapag isa lang po ang pupunta sa amin at may binigay na pagkain, si Auntie Salud, kailangan meron pa pong isa pa po at saka isa pa po. Kasi doon sa pinsan at saka sa kapatid. Ganun po. One pa po. At saka every Christmas, sila lang po yung napupuntahan namin para makapamasko. Kasi hindi naman po kami po pwedeng lumayo. Si Kuya Del po, yan ang kalaro po namin palagi. Nagipaglaro pa sa amin. Kahit ang alam ko, grade 6 na siya that time. Ako grade 1. Tapos maliit pa yung dalawa, si Ubyang at saka si Michael. Talagang enjoy po kami makipaglaro sa kanya. Maghapon na po siguro yun na nag-spend kami ng time kasi naiiwan lang kami ni Mama palagi. At may trabaho po. And yun lang po. Parang paghinabaan ko pa. Mahirap pong magsalita. Nakikita ko po kayo, masaya po ako kasi naging close po kayo ni Mama. Minahal po kayo ni Mama. Lahat. Alam ko, mahal niyo rin po ang Mama ko. Opo. Salamat po. Salamat sa kasiyahan, katuwaan sa aming puso, Panginoon, at nakita-kita, Panginoon, ang mga magkapamag-anak. Salamat, Panginoon, sa biyayang nasa harapan namin. Dalangin namin, Panginoon, ito yung basbasan para sa aming kalusugan at kalakasan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, aming dalangin na tayo magsabi ng Amen. Amen. Thank you. Balik na kayo!
Yan, ano yan? Creamy chicken. Yung creamy chicken is more corn. Ayun, ano? More corn. O, sige na. Pila na yung mga ano. Bata. O, yung mga first cousin. Sige na, medyo matatanda. Salamat at nakarating kayo dito. Salamat, nakarating kayo dito. Sa susunod na taon. 90 birthday ko. Ulit, iniimbitahan ko ulit. Sa susunod na taon. Tita, upo ka. Yay! So, muli po, maraming salamat sa pagkakataon ito na tayo ay nagkasama-sama. Hopefully, sabi nga ni Nanay, meron pa siyang 90 birthday. Palakpakan po natin. Sigurado ka na ha, 90 birthday. Sigurado. Tango. 90. Oh.